Hi everyone! Welcome to the Blindcaster Show and ito po ang inyong host John the Blindcaster and for today ang episode po natin ay tungkol pa rin po sa common contraindications of massage therapy. Again, ako po ay isang national certified massage therapist and former registered nurse. Okay, ang topic po natin, reasons kung bakit ang swelling ay contraindicated for massage. Alright, ito po ang ating episode. Let's go, let's go, let's go! Alright, so ito po ang ating episode. Bali parang consider it as part 2, no? Kasi yung previous episode natin, pinag-usapan or diniscuss doon yung ating mga common contraindication, yung kumbaga shinortcut na natin kasi napakarami po ng mga health condition na merong contraindication ang massage therapy. So sa previous episode, bin-breakdown lang natin siya sa number 1, swelling or inflammation, number 2, fever, number 3, skin diseases, number 4, respiratory illnesses, number 5, yung open wounds and major operation, number 6, mga special cases like cancer, spinal injury, and other health conditions na nasa linya ng mga contraindicated ang massage therapy. So marami talaga. So okay, ito ang simplified common contraindication ng discussion natin. Kasi dahil nga sa marami, para mas mabilis makuha or mag-grasp ng ating mga massage therapist yung ating common contraindication. Okay, so sinimplified or minodify lang natin or kinostomize lang natin para mas simple or mabilis makuha. Okay, so para mabilis din mamemorya ang mga ito, sa Tagalog, isipin nyo yung term na malabo yung dalawang word, no? Malabo ganyan. So pag may kontra, kasi nga contraindication, pag may kumukontra, isipin nyo malabo, di ba? Malabo talaga. So malabo Okay, yung maga, inflammation or swelling, yung lagnat, fever, B, dalawa po yan. Dalawa yung isipin nyo dyan, yung baga at balat. Okay, sakit sa baga, sakit sa balat. Yung O, dalawa din po, open wounds or major operation. Okay, mga operasyon. Yung EH yun, di ba? So, yung espesyal na kaso. Okay, special cases. Tapos yung H, hypertension. Lagay nyo na lang, isipin nyo. Pero nasa paloob pa rin ng special cases. Okay, so yan, yun nga. Yung cancer, hypertension, spinal injury, sama na rin natin yung pregnancy. Okay, sa mga special cases. Kasi may included din yan sa contraindication. May partly contraindicated yan. Pero di-discuss natin yan sa mga susunod na episode. So first, dito muna tayo sa swelling or inflammation, pamamaga. Bakit contraindicated ang massage therapy? Kasi nga, ang massage therapy ay nag-introduce po ng manual compression and decompression sa lahat ng mostly sa musculoskeletal system, no? Kasi yan ang unang nahahawakan ng mga massage therapist, yung skin, yung musculoskeletal system, yan sa mga joints, yan. Okay, yan ang nararamdaman ng ating mga katawan, mga muscles, no, bones, yan, skin. Siyempre, unang-una yan And karaniwan nga sa pamamaga sa massage, sa massage nag-i-introduce ka rin ng heat. Okay, kaya kung may pamamaga, let's say doon sa buong-bukong, no, sa ankle, merong sprain, pag nag-massage ka doon mismo sa area na merong sprain, na merong injury, okay, pwede mong ma-exacerbate or makadagdag ng injury doon sa sprain na yon, sa bukong-bukong. Imbis na maghilom, yung natural healing process, imbis na nagsisimula na yon, minasage mo siya ng minasage, lalo mo siyang pinalalala.
yun ang nangyayari kapag minasage mo yung acute stage ng pamamaga. Okay? So, sa mga matatandang experiences, yung mga traditional, di ba, yung manghihilot sa mga probinsya, yan ang ginagawa. Kahit namamaga pa, minamasahe. And ano nangyayari dun sa pasyente? Masakit. Sobrang, kahit ano na yan, talagang dumadaing na yan sa sakit. Kasi nga, tapos, nangyayari dun, imbes na yung swelling mawala ng, let's say, kasi dapat ang swelling sa mga ganyan, sa sprain, usually 2 to 3 days, lalo na kapag nag-cold compress pa, nag-apply ng cold compress, no? So actually, within 24 hours, pwede nang mawala yung pamamaga. Pero kapag apply ka ng massage, hinilot mo, diniinan pa, yun na. So, yung injury pwedeng lumala. Okay, kaya nga contraindicated locally ang massage therapy sa mga namamagang part. Okay? So, ito, additional information, no? Meron kasing characteristic yan ang mga pamamaga. Okay? So, may Latin term yan na pinag-aaralan sa medicine, tsaka sa nursing, and other medical courses, no? Meron tinatawag na 5 characteristic yan. Sa Latin, yan yung rubor, calor, tumor, pallor, tsaka functionalisa. Okay? Yung rubor, redness. So, pag namamaga, namumula yan. Okay? So, sa mga blind therapist, hindi na yan makikita, syempre. Tapos, number 2, yung calor. Calor is, yan yung, what do you call this? Heat. Init, mainit. Kasi pag namamaga, mainit sa pakiramdam yan. So, may redness, may heat. Okay? Ang massage therapy, nag-i-introduce ka rin ng heat. So, mainit na yon, dadagdagan mo pa ng init, parang napapaso na yan ang pakiramdam dyan. So, kaya nga, lalong na de-decline yung healing process kapag ka nag-introduce ka sa massage sa acute stage ng swelling. Okay, pangatlo, yung tumor. Tumor is, yan yung pinaka-actual swelling, yung umuumbok na, yung bumubukol. So, tumor ang tawag doon sa Latin, no? Tapos, yung isa pa, yung fourth, yung pallor, yan naman yung pain. So, kahit kada may swelling, may inflammation, may pain din na kasama. Okay? So, yung lastly, yung functionalisa, ibig sabihin naman nun, reduce function. Kumbaga, syempre, kapag yung part na yon may swelling, may pamamaga, masakit, hindi mo siya magagamit. Iika-ika pagka naglalakad, diba? So, yun, kaya siya contraindicated dahil nga nag-i-introduce ka ng heat, madadagdagan ng injury kapag pinilit mo na ipamassage yung part na yon. Pwede siyang i-massage, let's say, talagang nagpupumilit yung customer, no? Sinabi na ng therapist na bawal po kasi namamaga. So, ganito na lang po, makikipag-compromise sa customer, imamassage na lang po natin yung paligid nung area, saka yung rest of the body na walang pamamaga. So, yung sa paligid lang, papaligid lang yung imamassage mo, makakapagtulong pa yon sa healing process. Okay? Makakatulong yung massage sa natural healing process ng ating katawan. Okay? So, yun yung compromise. So, hindi lang po tapilok or sprain, no? Actually, ito lang din, may mga tanong tungkol dyan. Ano ba ang kinabahan ng sprain sa strain? Okay? Ang sprain po, sa Tagalog, tapilok. Okay? Yung strain naman, yan yung nababanat na muscle. Okay? So, pagka may strain sa muscle po yan, yung sprain sa ligaments, sa mga bones. Okay? Bones. Kasi yung ligaments connects yun nga, bones to bones. Tapos yung strain nga, muscle strains. Okay? So, namamaga rin yan kapag ang muscle ay nababanat ng yung baga na overstretched muscles. Yan, ganyan. Usually sa hamstring muscles, sa lower back. So, ganyan, namamaga din yan. So, bawal i-massage yun. Paligid lang pwede. Tapos, isa rin,
iniiwasan i-massage or contraindicated ang massage lalo na kung may mga edema or pagmamanas at saka yung mga kondisyon na cellulitis, which is isang bacterial infection na nag-occur sa mga dermis, no, sa integumentary system. Yun, iniiwasan ang massage kasi nga may mga strokes ang massage na pwedeng ikalat yung bacteria na halimbawa yung legs lang ang may cellulitis. Okay? Hindi nasabi ng customer na na-diagnose pala siya ng cellulitis, nagpa-massage siya. So, ang tendency nung massage na stroke na sa hindi sinabi ng customer, maikakalat niya dun sa mga walang infection na part ng katawan. Let's say, sa binte, tapos na massage, aabot na siya sa hita. Okay? So, yun ang pinagbabawal. Kaya, mahalagang alam ng mga massage therapist yung pamamaga, no, dun sa part. Okay. Ito rin, i-discuss ko na rin ng bahagya. Importante rin talaga na magkaroon ng isang client consent form ang isang massage clinic. Nabanggit din ito sa ating previous episode. Kasi po, ang client consent form ay isang legal document. Okay? So dito sa form na to, talagang dito ini-express ng customer na magpapamassage siya. Binibigyan niya ng consent ng pahintulot ang massage clinic at ang massage therapist na magbigay ng massage. Okay? Tapos ilalagay din yung consent form, hindi kailangan mahaba. Yung concise lang siya. Tapos dapat nandun na rin yung term na waiver. Mas magandang gamitin kasi ito based sa research ko to, no. Ano ba yung applicable term? Consent form ba or waiver form? Yung consent, base dun sa na-research ko kasi, yung consent form mas tutok ka dun sa kalagayan ng customer mo, kumbaga client-centered. Kapag ginamit mo agad ang title ng form mo waiver form, parang mas parang you're saving your ass, kumbaga. Doon ka kumbaga umiiwas ka kagad. Parang sinasabi mo sa client mo na, ito po, pirmahan niyo po para makaiwas ako agad sa liability kung may mangyari sa inyo habang nagmamassage. Parang ganun ang dating. Based lang doon sa research ko na reference din sa mga iba't ibang textbooks na nabasa ko rin about massage therapy. By the way, ang reference ko sa mga sa mga nilalagay ko sa aking content ay yung textbook ni Suzanne Salvo, which is yung Massage Therapy Principles and Practice. Ngayon nasa 7th edition siya. So maganda po itong book na to sa massage therapy na ginagamit po itong book na to sa mga massage school internationally. Okay, so yun nga, mas magandang gamitin sa isang form yung term na consent kasi nga client-centered siya instead of waiver. So, yung term na waiver, pwede mo siyang ilagay doon sa sa consent form na I waive the clinic, ganyan from any liability that may occur except, dapat may except, no? Except for intentional sexual and gross negligence of the clinic and the massage therapist. So, dapat may ganun term. Tsaka, yung mga client consent form, dapat hihingi din ng mga legal advices sa mga abogado or lawyers, no? So, importante kasi ang client consent form kasi yan ang pangahawakan ng mga therapist na nasabi discreetly, no? Yung discreetly, ibig sabihin maingat na sinabi. Tandaan natin, ang isang client tsaka therapist, meron tinatawag na client therapist, parang yung kumbaga kasunduan na discreet, no, diskreto, maingat, no? Parang yan parang sa doctor-patient confidentiality. Kumbaga, yun naman sa settings ng massage, client-therapist confidentiality. Kung ano man yung sabihin sa'yo ng health condition ng customer mo, dapat hindi mo ikakalat kung kanin-kanino. Sa iyo lang yon tsaka sa customer mo. Yan ang kumbaga
nasa mga batas yan internationally. So, importante yung client consent form, tsaka kasi dahil dyan malalaman ng isang massage therapy yung health condition. Hindi man yung buo, hindi na kailangan ikwento ng client yung buong history niya ng health niya. Although, merong mga like sa DOH, actually, ang term nga dyan is client intake form eh. So, yun, mas comprehensive yun. Talagang dapat pati history, medical history, ganyan, ang dami nun. Pero sa isang massage clinic settings, ano lang, dapat concise. Okay? So, concise, ibig sabihin, direct to the point na. Pero, ano pa rin, dapat madali pa rin intindihin. Yun ang ibig sabihin ng concise. Okay, so pasensya na, medyo napahaba and kasi gusto ko lang ma-differentiate yung mga importansya ng client consent compared sa isang waiver, no? Tsaka din yung bilang contraindication ang massage sa mga swelling or inflammation. Okay, so thank you so much and sana po marami po kayong natutunan at nakakuha kayo ng maraming dagdag kaalaman. Alright. And see you next episode. Bye! Alright, so yan po ang ating episode for the day. Ang reason kung bakit ang swelling o inflammation ay contraindicated for massage. Okay, so isa po ito sa common contraindication. And thank you so much sa pagsubaybay po. And please like, subscribe, and share ang ating episode para marami po ang makakuha ng mga dagdag kaalaman tungkol sa massage therapy. And for comments and suggestion, please post lang po sa ating comment section ng ating YouTube channel. Thank you, and again, thank you for subscribing sa ating YouTube channel, The Blindcaster Show. God bless everyone. Be happy, be safe, be healthy, and be wise. Bye!